700,000 ang abanse. Almost 700,000 nilampaso. Hindi man to politician si Pam, ang kalaban ni Gwen Garcia, 700,000 ang lampaso. So imposible na hindi yan magiging opposition vote ang Cebu at Visayas. I agree to your point. And even si Pangulong Duterte, halos mahigit kalating milyon ang lampaso na boto niya, nilampaso niya ng tulo-todo. Itong hambog na si Carlo Nograles, no? At kanyang kapatid nilampaso sa Davao. And I agree to your observation. The Mindanao votes alone do not correspond scientifically to the expected outcome of the votes para sa PDP 10 or yung endorsed by the Duterte, Tatay Digong and Sara Duterte. Kaya nakakaduda sapagkat by 2025, magkadating ng 2026, Boss Dada, Brother MJ and Paring RJ, Marcos will be a lame duck president. A year before or at least 2 years before the election, lame duck na siya. Wala na siyang, hindi na niya makokontrol ito. Ang mga local government officials, ang Congress at Senado, magkakaroon niya ng rigudon of political alignments. At hindi na niya magagamit itong todo-todong nagasgas na mga dilawan, na mga oportunistang politiko at ang mga hilaw at mga teroristang komunista will no longer be a favorable factor sa kanyang alliance. Sapagkat ito nga, kahit ano pa ang hilot nila sa ariglo nila sa COMELEC results na ito, walang integridad at napakataas po ng pagdududa at nakakapanlumo ang pagtanggap ng taong bayan kung tanggapin man nila ito at wala nang ibang gagawing mga pagkilos protesta sa loob man ng mga channel o kaya sa kung anong formang mapayapa subalit nagrereklamo ang taong bayan, ay ito na po ang sentimento ng taong bayan na hindi na sila magtitiwala sa mga makinaryas na ito na puno po ng question sapagkat ang Smartmatic ay walang pinagkaiba din po sa mga makina na ginagamit ngayon. Sa paligid nito, maliit po yung turnout ng mga voters sa halos sa mga East Coast states, no? Sa Chicago, less than 5% yata ang bumoto out of the almost 20,000 registered or qualified voters. Mga kulang-kulang 5% lang ang bumoto. Sa New York, out of 31,000 voters for overseas voters, mga nasa 3,500 lang. So the trend is really very low. May tatlong factor na nakita kaagad dito sa aking pakikipagsalamuha sa mga kababayan nating mga Filipino overseas voters. Number one, malalayo po kasi yung mga lugar at hindi po yan ganun kadali magkaroon ng access to the registration ng COMELEC, no? So there is an issue of technical glitch and technical difficulty na nagkakaroon ng balakid upang mapigilan ang malawakang registration, lalo na sa pre-online registration. Bagamat ikaw ay rehistrado at listado na sa mga konsulado, hindi ka automatic makapag-online voting kung wala kang pre-registration. That's number one. Number two, wala pong efforts ang COMELEC o ang Philippine Mission sa mga konsulada o embahada na mag-reach out ng seryoso upang mabigyan po ng halaga ang boto ng mga mahigit kumulang 1.1 million voters kasi ang ating expected supposedly na qualified overseas voters, no? Wala pa yata sa 300,000 ang nakapagboto o 400,000. So we're looking at around 700,000 either na disenfranchised by technical reasons due to technology challenge sa internet and access to the system ng COMELEC or dahil nga sa kanilang problema na hindi po nila alam na mayroon palang deadline na May 7 ang deadline at dapat nag-register ka prior to that sa online voting system. At ang pangatlo, parang hindi nga po ito talaga pinaghandaan ng seryoso ng COMELEC sapagkat wala namang batas talaga na nagre-require and giving authority to COMELEC na i-require ang mandatory, compulsory online voting only. That's a legal question and we do not know why the Supreme Court did not make a ruling on that. No? Malaking bagay yung 700,000 na average projected na hindi nakapagboto o hindi na lang bumoto dahil nga sa technical difficulty dito sa isang dubious policy na inimplement ng COMELEC sa 2025 elections na walang batayang batas, no? There is no mandatory law
that requires the COMELEC or gives authority to the COMELEC na gawin ito, no? Pero dahil nga ito ay policy ng COMELEC at walang intervention of interpretation hinggil dito ang Korte Suprema, so nanatili siya. At maliban dyan, Brother MJ, Boss Dada, sa ating mga kababayan na nanonood ngayon, malinaw din po na talagang hindi ganun ka malawak ang sinasabi mo nga kanina, Boss Dada, na voters education sa bagong sistemang inadapt ng COMELEC. So I think these are matters na dapat sineryoso ng COMELEC sapagkat ang bawat boto ay sagrado po yan. The right of every individual, of every Filipino to exercise their right to suffrage is as sacred as every other individual's fundamental rights na nakasaad po sa ating saligang batas. Magandang umaga at marami tayong pag-uusapan, I think, sa mga post-election analysis, including itong latest na mga 2 oras pa lang o kulang-kulang 2 oras na inilabas po na pahayag official ni Vice President Sara Duterte hinggil po sa ginanap na halalan. Pag-usapan siguro natin din. Tsaka ano kay Eric, no, na naka-discourage din sa mga botante yung mga issue ng dayaan. Dahil alam mo naman, di ba, napaka-sensitive ng ating mga kabayan sa kanilang boto. Nung si PRD tumakbo, doon lang ulit sila nagkaroon ng interes na sumali sa eleksyon. No? Sinundan noong 2022, but the later part is marami sa kanila ang dismayado sa kasalukuyang pamahalaan. Dinagdagan mo pa doong mga issue ng kanilang pag-avail sa online voting na maraming sa kanila ang nangamba at may agam-agam na baka magkaroon na naman ng dayaan sa eleksyon. At it turn out, yun nga naging resulta. Mas kaunti ang nagkaroon ng interest na bumoto. Kay Eric. Yeah, I agree to that because the automated law on election system does not preclude or does not disallow or prohibit yung transparent precinct level na manual counting. Hindi po yan bawal. The consolidated votes or your statement of votes from the voting centers can be transmitted electronically. But there is no prohibition na bawal na isagawa ang transparent, ulantad at may accountability na manual voting at the precinct level para makita mo kung tama o hindi ang binoto mo. That's number one. I agree also sa punto mo, Brother MJ, na yung pagkakaroon ng problema of doubt na hindi mo ma-check kung ang machine ay tumutugma ang kanyang input doon sa ginawa mong pagboto versus sa gagawin niyang output. So, kaya nagkakaroon ng mataas na antas ng pagdududa. So, yung mataas na antas ng pagdududa at ang kawalan po ng counter-check on the aspect of transparent checking of votes doon sa precinct level man lamang sana, ay nagkakaroon po ng question on the integrity of the entire elections process. Plus, the COMELEC is being silent or they are stonewalling, no? Ini-ignore nila itong pagkakaroon ng pananagutan nila na magpaliwanag sila bakit may mga overvoting, may mga si Marcos Jr. mismo 3 beses bago kinain ng makina o tinanggap ng makina ang kanyang balota. Ganon din si Boy Tambaloslos, no, sa Leyte, si Martin Romualdez, no. So makita natin na there are really a problem of technical integrity and versus doon sa pagtugma sa kung ano talaga ang sentimiento ng bumoboto versus doon sa pagdududa sa integrity of the machines. I agree on that point na hindi mawawala yung pagdududa na yan and therefore apektado seriously ang integrity and yung antas ng confidence of the people on the outcome of the elections. And yan ay malaking issue sapagkat magkakaroon ngayon ng pagdududa ang maraming taong bayan kung ito ba talaga ang nag-reflect ng kanilang sentimento or was there any system of possibility of manipulated aspects on the conduct of machine output on the results of the elections. Sapagkat nga tumatahimik ang COMELEC at walang siyentipiko o sinsiro na pagpapaliwanag. Bagamat marami na ang pagrereklamo. I agree to that observation, Brother MJ. Ka Eric,
So, with all the mga reports online, mga pinopost sa social media, mga reklamo, mga sila mismo ang nakaka-encounter, sa tingin mo ba, nagkaroon ng failure of election sa Pilipinas? Sa pagtingin ko, ang unang pwedeng sabihin natin, Boss Dada, no? And sa ating mga kasama sa studio, ay pwedeng nagkaroon nga ng questionable conduct of elections sa overseas Filipino voters. Sapagkat napakaliit ng turnout, 4 to 5% hanggang 7%, these are insignificant versus doon sa actual na sentimiento at kagustuhan ng mamamayang Pilipino sa overseas, sa abroad na bumoto. So diyan pa lang, sana magkaroon ng redo or pagkakaroon ng conduct of elections na hindi po dito sa sistemang inadapt ng COMELEC na very questionable and dubious. That is a hope, but that is a legitimate hope. Yan ay lehitimong sentimiento ng ating mga kababayang OFW, Boss Dada, granting na ito ay posibleng makaapekto sa final results, makapagpapadelay, subalit ito po'y karapatan at usapin po ng integridad ng eleksyon at karapatan ng tao, ng mamamayan. But it's up to the court to order that kasi malamang hindi gagawin ng COMELEC yan. Only the Supreme Court can do that, no? Pangalawa, doon naman sa mga mararaming reports ng hindi tumutugma ang kanilang mga binoboto versus doon sa walang resibo na nakukuha at hindi tumutugma ang output of the machine versus doon sa input feed data, nagpapakita na questionably talaga ang buong proseso. Pero nakakabahala din kasi, Boss Dada, mga kababayan, na ideklara kaagad ito na failure of elections sapagkat magiging hang up ang ating buong sistema ng eleksyon at marami po ang nararapat na manalo na at maiproklama na dapat. Halimbawa, nagpapasalamat tayo na yung mga abusadong opisyal at naging kasabwat sa paggamit ng poder at paglustay sa kaban ng bayan at pag-abuso sa poder ay natalo na. Mukhang talo na si Benny Abante, talo na si Boy Gugol Fernandez, Dan, talo na si Gwen Garcia, si Dalipe, at nilang paso ng mga Nograles sa Davao. So kung buong electoral system ang magkakaroon ng failure of elections, mukhang mabigat. Pero baka sa senatorial candidates, maapektuhan siya kapag nagkaroon ng redo of elections sa napakaliit ng turnout ng between 250 to 300,000 na ang bumoto versus 1.1 million na dapat supposedly ang siyang boboto o kahit 80% niyan. That means mga around 800,000 dapat ang bumoto sa ating mga overseas voters. But the basic question, ang sagot doon sa tanong mo, Brother Dada, ay there is a lingering question of integrity and the confidence level of the people sa resulta ng eleksyon ay hindi po matatawarang sila po ay dismayado. Even the statement of the Vice President Sara Duterte ay puno po ng pagkadismaya, although may looking forward to moving to a renewed beginning of a critical but constructive and strong opposition. Subalit, nakikita natin that the results are not expected as what have been expected, no? Ang mga ibinasura ng taong bayan, biglang lumusot. Hindi naman yan nararamdaman sa ground. Biglang lumusot, no? Pero yung mga dapat at karapat-dapat na nararamdaman sa pulso ng mamamayan, hindi mo makikita na lumusot. Pero may isa tayong konsolasyon din. Halos hindi ko na rin nakita ang CPP, NPA, NDF na mga party list at ni isang singkong duling sa kandidato nila sa pagkasenador pati mga hilaw na komunista, walang lumusot. That is a saving grace, but that is not enough as a saving grace for the entire elections process. Ka-Eric, si paring RJ po, sa tingin niyo po ba, timing tong pinilit nila yung online voting para madismaya yung mga kababayan natin sa ibang bansa? That is a very valid observation na posibleng may intention sila na pahirapan o dumaan sa butas ng karayom ang, alam naman natin, political base yan, paring RJ, ng mga Duterte, lalo na ni former President Duterte. That is beyond debate. 85% siguro safely I would engage in other people's opinion na 85% ng mamamayang Pilipinong butante sa abroad, sa OFWs, sa mga manggagawang Pilipino, sa mga expatriates,
85% ng sentimento niyan ay nasa political camp ng Duterte political group. So mukhang anticipated, I agree to that, na bigyan ng tinatawag na technical glitch and difficulty upang hindi ma-deliver po ang substantial votes yan. We're talking about 700,000 to 800,000 votes that can affect the results of the elections. Lalo na sa mga pinag-aagawang pwesto sa pagkasenador sa number 9, 10, 11, and 12. No? So that is a possibility na talagang sinadya na magkaroon ng mga technical na balakid upang hindi magbuhos at bumuelo ang isa sa mga strong political base ng Duterte political camp coming from overseas voters, lalo na sa overseas Filipino workers. Kay Eric, merong mga nagpadala ng mensahe sa atin dito, sa ating mga kababayan. Basahin ko lang para makuha din natin, assess natin yung kanilang mga sinabi. Sabi dito ni Siliana Torres, hindi pasok yung matibay na kandidato, Vic Rodriguez at Pastor Kibuloy, Bondok, Kinlo, Lambino at Doc Mata. Sabi rin dito ni Juliet Francisco, may dayaan, hindi lang inalis si Bongo at Bato para hindi halata. Ang dayaan, black vote tayo. Kung 25 million si Bongo, dapat hindi lalayo ang boto nila kay Bong. May dayaan. Sabi naman dito, ni Erlinda Flores, black voting nga, ang PDP ba't tatlo lang pumasok? Kaya may daya yan. Si Macha Kulasa, sabi niya, inilagay nila si Bam at Kiko sa top 5 para sigurado. Para kay Kibuloy at Vic Rodriguez ang votes na yan. Si Laura Yurniro naman, sabi niya, lahat ng Duterte solid panalo sa Davao. Kaya unbelievable na matalo ang PDP at tatlo lang ang nakapasok, Bongo at Attorney Marcoleta. Sabi naman dito, ni Mother Chill, sabi naman dito ni Juliet Francisco, sigurado may dayaan, black voting ang ginawa. Ba tatlo lang pumasok, may dayaan naganap. Sabi ni Mayor Grace, ginawa na yan sa COMELEC, advanced daya. Yan yung ordinaryong komento ng ating mga kababayan. Ano masasabi mo doon, ka Eric? Valid yan, that is mathematically logical. If Bongo garnered 25 million votes or 26 million votes, ipagpalagay mong 70% of that ay makukuha din ng kanyang mga teammates kasi nga black vote yun eh. It's a solid campaign vote. So, ang dapat ang mga boto ng kanyang kasama nasa 14 million to 15 million. Kung 70% ng bumoto kay Bongo ay bumoto din sa kanyang mga kasamahan. Hindi naman pwede yun na Bongo and Bato lang ang binoto nila. Ang tawag dyan, there is a mathematical logic, may numerical logic na kahit hindi pa bumoto ang 26 or 25 million voters na yon nakakuha ni Bongo, ang 70% niyan ay mga 14 milyones din. Pasok yan ang lahat sila kung yun ang nangyari. Kaya nga there is a question of integrity and there is no other transparent accountability mechanism kasi wala pong counter check sa manual voting, manual counting at the precinct level. Pangalawa, there is no apparent receipt delivery upon voting. Wala ka makukuha ang resibo kung tama o hindi ang kinain o ang binasa ng machine. There is a possibility na nagkaroon nga ng tinatawag nating pre-arranged na mga data input sa machine. That is a possibility. Dapat huwag maging balat sibuyas ang COMELEC dito, no? They are known to do that. There are other dark stories about how COMELEC has been involved. Kaya nga dalawa ang tinatawag na nai-elect sa Pilipinas, Brother MJ, no? Parang RJ and Brother Boss Dada. Either you are elected by the people in an honest and objective election results, or you can also be in office by being COMELECted. Magkaiba yon. You can be elected, but you can also be COMELECted. Alam na natin ang ibig sabihin nun, inaariglo ka sa COMELEC. But that is hard to prove with the solid material evidence. Pero hindi ibig sabihin na walang solid material evidence kaagad ang pagkakaroon ng logical and correlated circumstantial analysis of things that happen cannot become also as factual basis. For example, ulitin ko lang yung numerical and factual mathematical logic. If Bongo garnered 25 million votes and 70% of that bumoto din sa mga
kasama niya, which is yon talaga ang design ng campaign votes na yon, na solid votes by campaign and block vote ng tawag ng iba, hindi ba bababa dapat sa 14 million average votes ang makukuha ng iba niyang mga kaparty mates? Brother MJ. Oo nga, ka-Eric, lalo pat pag pumunta ka sa ground, solid Duterte slate talaga, no? Yung komento ng taong bayan, mapa Luzon, mapa Visayas at mapa Mindanao. Kaya ang sabi dito ng isang komento, dapat hindi nagkakalayo ang boto ng 10 dahil yun talaga daw yung binoto nila. Anong masasabi mo dyan, ka-Eric? Agree. That I agree. But it's another point kung kaya nating maging basis yan sa pag-file ng election protests, no? Na i-question ang integrity of machine output dahil wala ngang mechanism of receipt audit right at the very precinct, no? Pag boto mo, dapat makita mo kung tama o hindi. Walang ganon eh. Na tamang binoto mo o hindi, you will wait until matapos pa ang canvas of votes, no? That is very questionable. Number 2, that is logical observation ng mga netizens natin, ng ating mga kababayan, na imposible man yan na tinatawag nating bias voting lang para kay Bongo at Bato de la Rosa at Marcoleta. Kaya nga sabi ko, imposible yun. Pagpalagay pa natin nga, partida pa yung 70% lang ang bumoto sa kanilang ibang mga party mates, the difference of 30% na advance nila will be scientifically proven na pwede pa rin ang 70% ng kanilang pinakamataas na boto ay makukuha ng kanilang mga kasama. That's around 13 million to 14 million votes. Kung ma-prove natin yan na mathematically questionable, subalit pagdating sa kaso kasi Brother MJ, pagdating sa pag-file ng mga protesta, we have to build the case and we have to back it up with verifiable facts, not only with itong ating diskusyon, but alam natin na circumstantially there are really evident bases na hindi tumutugma sa lohika ng matematika at numero at sa lohika ng kondukta ng pagkakaroon ng isang campaign solid voting na hindi nangyari sapagkat pwede nga nagkaroon ng machine intervention na may manipulasyon sa machine dahil walang integrity and transparency ang output and input ng mga botong ipinapadaan sa makina na ito. Besides, ka-Eric, nakita naman natin kung gaano karami yung mga lumabas sa lansangan, hindi lang dito sa Pilipinas, pati sa ibang bansa noong birthday ni Pangulong Duterte. At kanyang request pa sa mga kababayan natin na iboto nyo yung Duterte, kung hindi, kalimutan nyo na ako. Sa tingin mo ba, ka-Eric, yung mga lumabas noong birthday niya, bumoto rin kay Bam Aquino? Ay, imposible yun. Kaya nga, sabi ko, hindi naman ito lumalabas si Bam Aquino at si Kiko, wow dagat eh. Hindi naman ito lumalabas sa wow ang dagat. Pero nabigla tayong lahat. No? Nabigla tayong lahat na ito po ang naging resulta. I agree. The political barometer of the popular sentiments of the people of rejecting all candidates of Marcos. At ako tama itong resulta sa kay Abalos, no? Itong pasimuno sa 16-day siege na paglapastangan at state terrorism na ginawa sa Kingdom of Jesus Christ, no? Sa mga kababayan nating mga religious missionaries and workers ng KOJC at kay Pastor Kibuloy. Tama yung result sa kanya na yan eh. Dapat nilatigo talaga ng taong bayan. Pero para hindi mahalata, ang rejection na ito, nagkaroon ng halo-halo na mga kandidato na hindi naman talaga mananalo ito kasi ito'y itinakwil na ng mamamayan. Itong survivor ng Dilawan at Pinklawan na lumang politikang oportunista ay nahusgahan na po at natulan yan kagaya ng paghatol ngayon kay Trillanes. Nilampaso din siya doon sa Caloocan. So ito po ay tumutugma din sa sentimento dapat tungkol dito kay Bam Aquino at kay Kiko Pangilinan. Kaya there has to be, ay tinatawag nating Boss Dada na, yung political atmosphere at yung sentimiento at barometro ng political views and sentiments ng mga tao, masusukat mo yan sa aktual na ground campaign at sa aktual na mga nangyari
a month before or 2 months before elections, nagkaroon po ng pagpihit ng groundswell of the resistance and rejection of the people against Marcos Romualdez. So, ini-expect natin na yun din po ang magiging temperamento ng magiging resulta sa halalang ito. Kaya nga nag-expect tayo talaga na scientifically by logic of politics and mathematics, magiging close fight ito sa mga among sa top 10 candidates ng Duterte endorsed candidates. That includes, of course, kay Pastor Kibuloy. Nakakabahala tayo na mahigit 5 milyon lang ang bumoto kay Pastor Kibuloy at mukhang papunta lang sa 6 million votes ang makukuha ni Pastor Kibuloy. Hindi naman yan kapanipaniwala, no, mga kababayan. And Boto pa lang ng miyembro yan, ito pa Eric, sila Vic Rodriguez at sa Atiba pa. Di ba? Yeah, Boss Dada, go ahead. Boto pa lang ng mga members nila yan eh. Hindi ba? Pero makikita mo yan lang yung numero. Ano yun? Sila lang ang bumoto kay Pastor? Yeah, kasi kay Eric, kaya ko nasabi yan, before the election, nung nasasama na si Pastor Apollo Kibuloy, hindi pa nagsisimula ang kampanya, noong nagdeklara si Pastor Apollo Kibuloy, nasa number 28 siya sa survey. Ngayon, dito, matapos ang ating, nakita mo naman ang ginawa natin pangampanya kay Eric, hindi lang dyan sa ibang bansa, dito sa Pilipinas, tayo lang ang nakagawa ng mga simultaneous na halos araw-araw na town hall meetings. Kasi overall, sa mga town hall meetings natin at yung ating mga house-to-house, nakakontak tayo ng mahigit 20 milyon na mga Pilipino At wala tayong negative na mga comments every time na nagta-town hall meetings tayo. Nakakapagtaka na with all the efforts, bumaba pa siya to 31. Agree. From 28. Yeah. Agree ako dyan, Boss Dada, Ganon din po ang nangyari kay Pastor Kibuloy. Nakikita ko parang nagkaroon nga talaga ng premeditated o pinagplanuhan na uri ng operation na talagang hanggang doon lang ang boto makuha niya. Mga 6 million to 7 million na ang pwede niyang i-stretch. Which is parang sinadya na hanggang doon lang pwedeng basahin o iluwal ng machine. Pwedeng i-program yan na, Boss Dada, Sabi ng mga technical experts on information and cybersecurity platform, kayang gawin yan sa digital manipulation. Number 2, itong akbayan, sinuka na ito ng taong bayan, sorry sa mga nag-aalmusala, sorry for the word. Itinakwil na ito ng mga taong bayan, itong hilaw na komunistang party list, nila Hontiveros, itong akbayan, bigla nag 2 million. Natalo na ito. Muntik na ito ma-disqualify sapagkat nahilot ng ito na lumusot dahil na-disqualify si former Comelec Commissioner Guanzon. Hindi nakaupo. Itong silang umupo. Tapos bigla lang may silang nangunguna sa party list system. So, katakataka. Talagang hindi mo expect, mukhang ito po ay inariklo ng tama at binahig na kung sa baraha pa sa laro ng card game, nakaariglo ito na itong magiging itsura niya, itong iluluwal ng machine. Again, I agree sa observation ng taong bayan at diyan sa ating mga kasamahan, sa mga commentators diyan sa SMNI, hindi tumutugma sa tinatawag na actual ground sentiments of the people. Hindi siya nagre-reflect ng prevailing political sentiments itong resulta ng election. And third, hindi siya tumutugma sa mathematical and numerical logic versus circumstantial correlation of things. Hindi po kapanipaniwala, bagamat ito ay nagre-require ng proof and basis of evidence on our part kapag iginiit natin ang formal na pagpoprotesta. But nonetheless, we need to speak up so that baka ito rin ang mangyari sa 2028 sakaling hindi sila at hindi naman tatagumpay ang kanilang palusot na i-convict by impeachment court si Sara Duterte at mukhang malabo nila makuha yan, ay ito rin ang kanilang paghahandaan. Therefore, ang anumang automation na sistema ng eleksyon na walang transparency is an election that will forever be subject to doubt and question of integrity and can be subject to real manipulation. That's the point bakit natin ito pinopoint out sa talakayan na ito. Ka-Eric, isa pang napansin ko dito at nakakapagtaka, 3 PDP laban, 2 dilawan at 6 na alyansa, tsaka isa pang super ate.
So, nagtataka tayo dito, itong alyansa kasi hindi nakikita sa mga parang hindi nangangampanya. Tapos ang PDP is talagang push na nangampanya. Talaga lugar by lugar. So, sa palagay nyo dito, bakit mas marami pa yung alyansa kang pumasok kaysa dun sa PDP? Yan naman ay assurance ng COMELEC na hindi po magkakaroon ng dihado na numero sa Senado, sapagkat kailangan ni Marcos at nila Romualdez ang Senado na numero sa kanilang maitim na balak na ipakonvict si Sara Duterte by impeachment court. Ipipilit talaga nila yung 16 na numero nila kasi yun ang kanilang kailangang numero, 16 affirmative votes for conviction against Sara. So tingin ko, paring RJ, yun ang kanilang plano. Subalit mukhang hindi nila mapipigilan na hindi i-accommodate ang iba pa na mga aspeto ng manipulasyon para mapagtabunan ang kanilang pagpapalusot ng alyansa nila. Ay nagkaroon po ng mukhang si Kiko at si Bam Aquino ay mga kandidatong mga extra horses ni Marcos ito at nila Romualdez, sapagkat malamang ay nagkaroon ito ng political trading bago magkaroon ng eleksyon. So 2 plus 6, 8 pa rin ang makukuha nila kasi Kiko Pangilinan and Bam Aquino, bagamat Aquino yan, ang kanilang political horse trading ay para ito sa kanilang tactical alliance. Lalahanin natin, Brother RJ, Boss Dada and Brother MJ, nagkakaroon ngayon ng very strange opportunistic alliance ang Marcos Romualdez dominant political group ni Marcos at ni Martin Romualdez sa CPP, NPA, NDF Urban Operatives. Alyansa din po nila ang grupo ng mga Dilawan survivors na dati ay talagang lason ang pagtingin ng mga Dilawan kay Marcos at halos ito ay i-flush nila sa toilet bowl, no? Itong si Marcos, no? Kung mura-murahin at lait-laitin nila. So ngayon ay mas mabango pa sila sa pinakamabangong perfume na isinasaboy nila para sa kanilang pagsasamang peke. So 8 ang kaniyang nakuha dyan, Brother RJ, Brother Boss Dada. At ang agenda niyan ay hindi para sa taong bayan. Pinaghahandaan nila ang pagpapakonvict kay Sara Duterte because the results of these elections and the preparations for this ay paghahanda po ito para sa 2028 na magmumonopolyo pa rin ng poder at kapangyarihan ang Marcos at Romualdez, no? Kaya aabangan talaga natin ito sakaling hindi mag-prosper ang anumang formal opposition and protest at itutuloy itong resulta ng elections na ito under the cloud of doubt and loss of confidence on the integrity of the electoral process. Itutuloy na may proklama sila, including sa local elections. The national elections campaign will start immediately by July of 2025 in preparation to 2028. Mukhang yun ang naging areglo ng timpla ng COMELEC dito sa magic result ng 2025 senatorial elections. Opo, kay Eric, sa Mindanao pa lang, mga partners, 16 million ang boto doon. Total. Correct. Imposibleng 5 million lang si Pastor. Imposibleng hindi pasok ang Duterte. May Visayas pa. May Visayas pa. Oo, kasi ako, Yes. kaya nga sabi ko, napakahirap i-comprehend talaga at intindihin na itong mga nakapasok na mga kandidato dito, unang-una sa lahat, package deal ito yung 10 kandidato natin. Masyadong malalayo yung numero nila. Sabi nga ni Ka Eric, dapat at least magkakalapit. At saka isa pa, sa Visayas at Mindanao, nananalo yung mga kandidato na kalaban noong mga pumirma sa impeachment ni VP Sara. Natatalo halos lahat ng mga pumirma sa impeachment ni VP Sara, yung mga mayors, LGUs na alyado ng kabila natatalo. Diyan sa Cebu, ang laki ng napakalaki ng boto ng Cebu. Mukhang mananalo yung PDP governor diyan. Tapos ganito lang ang nangyari sa mga Tapos, numero Boss ng Dada, kandidato excuse me, natin. Boss Dada. Boss Dada, Yes, sir. 600,000 ang abanse. Almost 700,000 nilampaso. Hindi man to politician si Pam, ang kalaban ni Gwen Garcia, 700,000 ang lampaso. So imposible na hindi yan magiging opposition vote ang Cebu at Visayas. I agree to your point. And even si Pangulong Duterte, halos mahigit kalating milyon
ang lampaso na boto niya, nilampaso niya ng tulo-todo, itong hambog na si Carlo Nograles, no? At kanyang kapatid nilampaso sa Davao. And I agree to your observation, the Mindanao votes alone do not correspond scientifically to the expected outcome of the votes para sa PDP 10 or yung endorsed by the Duterte, Tatay Digong and Sara Duterte. Kaya nakakaduda sapagkat by 2025, pagkadating ng 2026, Boss Dada, Brother MJ and paring RJ, Marcos will be a lame duck president. A year before or at least 2 years before the election, lame duck na siya. Wala na siyang, hindi na niya makokontrol ito. Ang mga local government officials, ang Congress at Senado, magkakaroon niya ng rigudon of political alignments. At hindi na niya magagamit itong todo-todong nagasgas na mga dilawan, na mga oportunistang politiko at ang mga hilaw at mga teroristang komunista will no longer be a favorable factor sa kanyang alliance. Sapagkat ito nga, kahit ano pang hilot nila sa ariglo nila sa COMELEC results na ito, walang integridad at napakataas po ng pagdududa at nakakapanlumo ang pagtanggap ng taong bayan kung tanggapin man nila ito at wala nang ibang gagawing mga pagkilos protesta sa loob man ng mga channel o kaya sa kung anong formang mapayapa subalit nagrereklamong taong bayan, ay ito na po ang sentimento ng taong bayan na hindi na sila magtitiwala sa mga makinaryas na ito na puno po ng question sapagkat ang Smartmatic ay walang pinagkaiba din po sa mga makina na ginagamit ngayon. Ito po ay proven sa Estados Unidos na na-involve sa election fraud. At kaya nga may mga kaso ito na na-involve po ang dating COMELEC chairman dito sa mga makinaryas na ito. The system and the integrity of the system at mga involved na mga personalidad ay the same doon sa mga na-involve sa election fraud na mga makinaryang ginamit sa Estados Unidos and in other parts of Asia na itong automated election ay ginagamitan ng ganitong makinarya. So hindi malayo po na talaga pong ito ay inareglo at subalit dahil mahirap siya bigyan ng material solid evidence, ang tingin ng COMELEC at nila Marcos at Romualdez, mapapalusutan po nila ito. Ka-Eric, dahil po dyan, pwede po ba kayang magkaroon tayo ng manual counting sa mga senatorial? Pwede po sana kung hindi sinaraduhan ng COMELEC ang ganyang legal na opsyon. Tama yan, Brother paring RJ, sapagkat ang sinasabi ng batas ay electronic canvass of votes can be done doon sa consolidated votes. But at the precinct level, hindi po yan ipinagbabawal na magkaroon po ng transparent audit of votes at the precinct level bago i-transmit sa city or municipal or provincial hanggang national, pwede po magkaroon ng actual precinct level manual canvass of votes. Hindi po yan ipinagbabawal, Brother RJ. Kaya, hindi nila ginawa sapagkat mukhang may gusto silang itago sa proseso na ito. At kaya nga nagulat si Marcos Jr. at si Martin Romualdez na ang machine nila na ginamit sa para ipatanggap ang kanilang balota 3 times nag-failure. Doon pa lang magkukwestiyon ng taong bayan. May failure talaga ito. Itong mga makinaryas na ito ay hindi po airtight na siya talaga ang magre-reflect ng input of votes sa aktual na ibinoto versus sa output ng data sa canvassing sapagkat walang manual or any transparent na pag-check ng boto at mga resibo at the precinct level. So automation without precinct level transparency and audit of votes is as good as it is possible and highly probable na nagkakaroon ng technical manipulation equivalent sa pandaraya. Maganda po yan, Ka-Eric, para magtali yung yung boto, no? Yes. Oo. Kaya kung i-transmit mo paring RJ, Boss Dada and Brother MJ ang consolidated data doon sa data input at hindi siya tumutugma sa manual canvas of ballot na dideposito sa presento, magkakaroon ka ngayon ng counter check and audit. Kasi ba't hindi tumutugma sa presento ang naililista na transmitted electronic votes count sa city or sa munisipyo o sa probinsya?
correct. That is the point kung bakit kailangan isinagawa dapat. Kung ang COMELEC ay talagang concerned to protect integrity, honesty, and objectivity ng ating electoral process, ay ginawa niya dapat yan kasi hindi man bawal yan. Samantalang ginawa niya ang walang batayang batas na i-require niya ng mandatory, compulsory online voting at pinahirapan ng mga overseas Filipino voters natin. Which is, wala namang batas na nagsasaad na gawin niya yon at napahintulutan siya. Subalit ito naman, hindi naman ipinagbabawal na magkaroon ng manual counter-check of votes similar to manual canvassing of votes prior to electronic transfer of consolidated votes para magkaroon ng audit and check. Hindi niya ginawa. That's a very good question and observation na binring up mo, paring RJ. Sa tingin ko nga, Boss Dada, no, naging daan po ito ang kampanya, yung campaign trail na ginawa po ng PDP Laban at malaking bahagi po doon na hindi naman natin may pagkakaila ay ang partisipasyon ni Pastor Kibuloy at ng Kingdom of Jesus Christ at ng SMNI na for the last siguro mga 60 days of the campaign trail, halos araw-araw, no, sa isang linggo, walang pahinga po ang pag-abot sa malawak at koordinado, highly coordinated and highly organized na political campaign operations and activities na hindi natin nakita na kayang gawin ng sinumang mga kandidato, even itong alyansa ni Marcos at nila Romualdez. Hindi nila na kayang gawin yon. So hindi mo talaga matatanggap na ang political situation at ang ground operations related to the campaign ay hindi tumutugma sa actual na results. Mindanao and Visayas alone, pwede pong minimum of mga 10 to 12 million votes na ang pwedeng i-deliver po para sa PDP Duterte. At nakita natin, hindi ganon ang nangyari sapagkat ang revenge votes o yung tinatawag nating vote of rejection against Marcos and Romualdez by rejecting ng kanilang mga senatorial candidates, hindi po tumugma dito sa resultang inilabas ng mga makina. The machines and the results that were delivered do not reflect the actual political sentiments of the Filipino people. Bagamat mapait pa sa abdong na durog, no? Mas mapait pa itong katotohanan ito, nararapat maintindihan ng taong bayan na ang pagkakaroon ngayon ng resulta ng eleksyon na ito ay magiging pananagutan ito ng COMELEC at ng gobyerno ni Marcos kung paano sila nagkaroon ng questionably na resulta ng eleksyon bagamat may mga kaalyado tayong pwedeng pumasok sakaling magtuloy-tuloy ang proklamasyon sa resulta ng eleksyon na ito na pinagdududahan ng mayoriya ng mamamayang Pilipino. Huwag po nating kalimutan na ang sentro ng kaibahan ng PDP Laban candidates nila Pastor Kibuloy at sa ating naging campaign trail, Boss Dada, Brother MJ and paring RJ, ay ang pagiging sentro ng people's agenda. Yung tunay na agenda ng mamamayan, yung paglaban sa korupsyon at kriminalidad at terorismo, ang pagbibitbit ng sentimiento ng good governance, the way good governance was exhibited by former President Duterte na binibitbit ng kanyang mga kandidatong iniendorso nila ni Vice President Sara Duterte sa Duterte team, nagpapakita po ito na we are apart doon sa kandidatong pasayaw-sayaw lang sila, pa kanta-kanta, pa rap-rap lang, samantalang sa PDP Laban, issue at agenda ng taong bayan ang binitbit. Kaya hindi po dapat tayo tumigil. Bagamat mapait pa sa paabdong na pisa at abdong na durog, nalulunukin natin kung kailangan nating kumilos na hindi natin bibitawan ang people's agenda na binitbit natin sa campaign trail. Tayo po'y maghanda at magmatyag sa posibilidad na tayo ang magiging binhi ng mas pinakamalakas at malawak at prinsipyadong political opposition that will be converted pagkatapos ng elections na ito, na magbabantay tayo, mag-a-advocate tayo, at tayo po ay magtatanggol sa totoong interes at kabutihan ng mga mamamayan. Sayang, si Pastor Kibuloy po ang may pinakamalinaw na zero corruption program. Kung paano gagawin at every level of government, paano po ipasiguro ang batas ay magiging patas para sa mamamayan, hindi nangyari dahil sa ganitong kalagayan natin. Ka Eric, parang talagang tinrabaho si Pastor Kibuloy kasi ang mga gusto niya patupad is yung talagang sila yung pupuntiryahin talagang nilayo siya doon sa
top 12 para wala na. Nilayo siya sa mga kasamahan niya. Para hindi na talaga makaangat, no? Oo, at Yeah, ito nakakatawa. I agree to that, Jay. Ito nakakatawa kay Eric. Isinama siya sa listahan or sa level ng mga komunista. ng mga komunista. Di ba? Parang Pero at ano yan, least, no? angat si Pastor Jay, ha? Di ba? Boss Dada, at least si Pastor papunta sa mga 7 million ang kanilang hilot at manipulasyon, samantalang itong mga dapat ibasura talaga na mga basura at salot ng lipunan, mas mababa sila kay Pastor. Pero hindi rin naman katanggap-tanggap at hindi naman tumutugma sa scientificong katotohanan na ganun lang pong botong makukuha ni Pastor. Ay ulitin ko, Jay, ha, and Brother Boss Dada and Brother MJ. The least, pagpalagay mo partida pa, 60% na lang sa bumoto kay Bongo at Bato de la Rosa, Pastor Kibuloy would still be, and the rest, papasok sila sa 12 million votes na ranking. Minimum ang 60%, ha. Ibig sabihin po, partida pa yon. Kung may 25 million na bumoto, na botante kay Bongo, halo-halo na yon, pagpalagay mong totoo yon, at yon nga hindi manipulated din, at sa tingin ko yon talagang sentimento ng tao din, 60% of that is more than 12 million, almost 13 million. Ang makukuhang boto nila Pastor Kibuloy at iba pang kasama niya. But hindi nagre-reflect doon. That is scientifically a valid question on the integrity of the operations and results of the machines related sa boto na ito na kanilang pinroses. Questionable talaga yan dahil walang counter-check, walang audit receipt sa presento at walang manual canvas of counter-checking kung tutugma ba ang electronic transmitted votes versus the actual precinct votes. Walang datos na ganon. Therefore, the agam-agam, yung pag-aalangan at pagdududa ng taong bayan sa proseso at na integridad ng halalan ay magiging valid at makatotohanan.